Life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve it. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve it. I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. We thank you for bringing us together in this place for this camping event. We are grateful for the opportunity to be in nature, a beautiful reminder of your creation. Please surround us with your divine protection and keep us all safe and healthy throughout our time here. Open our minds to new perspective and our ears to hear your voice. Please go before us, guide our steps, and help us grow in your wisdom and love. We ask all this in your holy name. Tonight, we will strengthen, encourage, and uplifted as we hear testimonies of how God has moved in the lives of His people. Let's start with Sa buhay ko kasi never niya akong pinabayaan, and I will always thank Him for every blessings na ipinagkaloob niya sa akin, sa aking pamilya, sa aking asawa, sa lahat sa mga kaibigan na nakapaligid sa akin, guiding me, na kung saan yung path na gusto niya para sa akin, I believe yun yung ipinagkakaloob niya sa akin. So I'm very, very thankful kasi though I know maraming challenges, maraming mga pangyayari, sad, happy, different events sa buhay ng bawat isa, pero we will all learn to that. We will still pray for sa mas makakabuti sa'yo, and God will always guide you and direct you sa Thank you so much, Nedelia, for that wonderful and inspiring testimony. Now, let us call Kuya Roland to share another story. With the gratitude and faith. Good evening, everyone. Today, I want to share something very close to my heart. Paano ko nakilala si Lord dito sa Dubai? At kung paano niya ginamit yung mga tao sa paligid ko para baguhin yung buhay ko. When I first came to Dubai, simple lang naman ang goal ko, yung magtrabaho. I came here for job, for my family, especially for a better future. Honestly, wala sa plano ko mag-church. Wala sa plano ko mag-ministry. At lalong wala sa isip ko yung journey na hanapin yung spiritually. Pero iba palang plano ni Lord. Sa Dubai, sa lugar na akala ko trabaho lang ang meron, doon ko siya mas nakilala. God led me to a church, and that church became the turning point of my life. Doon ko unang naramdaman na, Lord, you brought me here not just for work, but just to find you. Sa church ko nakilala ang mga taong na hindi lang friends, kundi family. People like Kuya Jason, Ate Neds, Ate Manet, Ate Joy, more brother and sister in Christ. And slowly, Dubai felt less lonely, less heavy, less scary. Pero tulad ng kahit anong relasyon or friendship, hindi naging madali ang lahat. There came a point where our friendship was tested, nasaktan, napagod, umiyak, because some people intentionally tried to ruin our bond dahil sa jealousy, misunderstanding, at negativity. Pero kahit ganon, God keep us strong.
And instead of breaking us apart, it made our friendship better, deeper, at mas may meaning. Natuto ako ng isang malaking aral. When God gives you people, no one can truly take them away from you. Not jealousy, not conflict, not trials. And tonight, I want to end this testimony with a grateful heart to the people God used to shape my journey here in Dubai. To Ate Lovely and her family, to Kuya Ryle, Ate Marge and her family also, Kuya Brian and Ate Clarice, and to all brothers and sisters here, Bariotic family, lahat na naging parte ng faith walk ko, ng healing ko, ng growth ko, maraming salamat. Hindi kayo aksidente sa buhay ko. Kayo ang patunay na God sends people not just accompany us, but to build us, strengthen us, and remind us that we are loved. Sa bawat luha, bawat tawa, bawat worship, bawat struggle, bawat victory, you were there, and I thank God for your lives. Dubai gave me a work, but more than that, Dubai gave me God, and God gave me all of you. To God. God is working in all or in every seasons of our lives. Next, we would like to call Feby to share. To be here in front of you to give my testimony about faith. When Ate Lovely asked me about this favor, I'm very glad that I was able to share my life. And according to Peter 1:3-15, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. I came from a family where life is very difficult and poor. Yes, as in literally poor. Family na yun yung ginamit ng Lord na mas magiging palapit ako ng Panginoon. Nagiging active ako sa church organizations, nagiging PYM coordinator ako ng mga kabataan doon sa amin, sa Sagbayan, where you can find the Sagbayan Peak and near the Chocolate Hills. And then, palagi akong gustong mag-excel palalo sa academic para magiging mas proud pa ang family ko. Kasi yun lang yung tangi kong maibabalik sa taong nag-ampon sa akin. Kasi I am not right now without them. Yun talaga siguro ang purpose ng Panginoon kung bakit ako kinuha ng pamilyang yun. Kasi hindi nila pinaranas sa akin yung kahirapan. Mas deserve ko palang mas mahalin. Because deserve naman talaga natin lahat ng mahalin. We deserve all the love. Mahal na tayo ng Panginoon, kaya nga binigay niya yung the only son para sa atin. So, yun lang mong po. So, for my... Yes. So, in order for our faith to lead us back to our Father in heaven, our faith must be centered in the Lord Jesus Christ. We can exercise our faith in Christ when we have an assurance that He exists, a correct idea of His character, and a knowledge that you are striving to live according to His will. Lastly, my brothers and sisters, having faith in Jesus Christ means relying completely on Him, trusting Him, believing His teaching, and knowing that He does love you even though you are not perfect. You do not understand everything, and even if we are sinners, He is always ready to help you as you remember His plea. Look unto me in every thought, doubt not, fear not. Doctrine and Covenant 6:36. Yun lamang po. Maraming salamat and good evening. I want to glorify the name of the Lord sa protection natin today kasi dumating tayo na safe. Man! Matthew chapter 18 verses 20. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagpupulong sa aking pangalan,
naroon ako sa banal mo. Pinagkaloob mo po sa aming mga kasalanan para lang kami magkameroon ng mga buhay na maayos, Panginoon. Dahil kami ay makasalanan at kayo ay Diyos ang mapagmahal. Walang kondisyon ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Patawarin mo po, Panginoon, kami sa aming mga pagkukulang sa mga bagay na hindi nakakalugod o nalulugod ka, Panginoon, dahil kami ay nakakagawa ng mga bagay na lampas sa iyong pamantayan, Panginoon. Dinadalangin po namin ang lugar na ito, Panginoon, itong oras na ito, Panginoon. Gawin mo pong itong banal na lugar, Panginoon, kung saan magtatagpo, Panginoon, ang mga anak mo at gagawin ang mga bagay na ito at i-honor ang iyong pangalan. Pupurihin ka sa lugar na ito, Panginoon. Hindi lang kami, Panginoon, kundi ang mga iba pang tao.